Ganda araw po, ako po ulit si RP ng Gym Depot. So meron naman po tayo other magandang content. So may mga nagtatanong kasi sa atin, kagaya ni Sir Juan Makisig. Actually, hindi niya totoong pangalan yon kasi sa government siya nagtatrabaho, so siguro required sa kanila na gano'n, na hindi totoong pangalan yung nilalagay sa FB. So ang tanong niya kasi, nag-aalangan siya kasi na na mag-start ng maliit kasi nakikita niya yung mga videos natin about sa Gym Republic, sa ibang mga clients natin na medyo malalaki yung space di ba? Tapos ito, yung space na gagawin niya is para doon sa lugar niya mismo. Pero gusto ko kasi gusto ko tong topic na to kasi gusto ko maikwento kung papaano ako nagsimula. Kasi kagaya ko niyan ni Sir Juan Makisig na na nagsimula ako ng maliit lang talaga. Actually, naghahanap kami ng mga pictures. Sigurado ako lang mga videos nung mga pictures nung dati kong gym na maliit. So, gusto ko maipakita sa inyo yon. Kasi nagsimula ako sa maliit lang talaga na gym, 30 square meters lang na gym. So, garahe lang namin talaga yon. So, sarili namin yung pwesto, yung garahe namin, ginawa akong gym. So, kasi ang reason ko noon, talagang kulang yung kita ko noon. Although, nagnenegosyo na ako noon. Ang negosyo ko noon, mga sa roofing. So, nangongontrata ako ng mga trusses, mga long span. Kumikita na ako. Pero, unfortunately, talagang parang kulang talaga So, naisip ko, ano yung pwede kong maiputap na business na hindi kakain ng oras ko, pero kahit paano kikita nang hindi ko siya masyadong i-manage. Tapos at the same time, nung panahon na yon, nag-gym talaga ako, masipag ako mag-gym. So naisip ko, why not? Total, nag-gym na rin lang naman ako. Yun na yung gawin kong business, tapos kumikita pa ako. So doon ako nagsimula, wala talagang wala talagang masyadong pagpaplano na nangyari doon. Bili ako ng gamit, magtayo ng equipment, magtayo ng gym. Unfortunately, kagaya ng mga napapanood nyo sa akin dati, naloko ako nung gym equipment fabricator ko. Hindi ko malilimutan yun sa Arpapa, si Jojip. So anyway, kaya nga symbolic yung panloloko na yun sa akin kasi kung hindi dahil doon sa panloloko sa akin ng fabricator na yun, hindi ako mapupunta dito sa business na to. Tapos, para maiwasan na maulit yung gantong klaseng panloloko sa ibang mga tao pa, ang ginawa ko, instead of humihingi kami ng 50% na down payment sa mga clients, 20,000 lang yung hinihingi ko. Kasi yung 20,000 na yun yung naloko sa akin dati. So, sabi ko, yun yung gagawin kong down payment na lang nung mga tao, regardless to, gano'n man kalaki yung order nila sa akin. So, kahit umabot ka pa ng kalahating milyon, kung umabot ka pa ng 1,000,000, 20,000 lang yung nire-record namin na down payment. So anyway, ganun nga. So naloko ako ng fabricator ko, kaya nagsimula ako ng sarili kong gym. Ako mismo ang nag-fabricate doon sa sarili kong gym. So anyway, doon kami nagsimula sa maliit na gym lang. Tapos pa 20-20 pesos lang na singil sa gym. Kumikita kami ng 500 to 800 pesos. Pero ang kagandahan kasi noon, natuto ako mag-manage ng pera. Although buhay na kami doon sa isang business ko, doon sa pangungutrata ng mga roofings. So yung in excess na natitira sa akin sa gym ko, tinatabi ko 'yon. So doon na nagsimula yung paglaki ng Gym Republic. So 2008 nagsimula yung unang-unang Gym Republic, maliit lang siya. Tapos kakaipon 2013, after 5 years, nabuksan po yung malaki na nating gym sa Cavite City, yung Gym Republic na talaga na kagaya nito na warehouse type na gym. So 2013 nagsimula. So since 2013, nakakapag-ipon pa rin tayo. So napalaki pa rin natin ngayon. Magdadagdag tayo uli ngayon ng isa pang Gym Republic sa Tarlac. So nung first video nakita nyo medyo medyo bare pa. So ngayon kita nyo at least yan, mabilis na yung trabaho natin. May mga office na, may nakapintura na, ka-office na, lalagay tayo ng bintana, mga CR. Tapos by next week siguro malalagay na yung mga salamin nito. So mabalik tayo doon. So bago ko na reach tong gantong klaseng achievement,
talagang pinaghirapan natin to. So nag-ipon tayo ng pera. So importante yun eh. Wala namang malaki na nagsimula sa malaki na kagad. Lahat tayo kailangan magsimula sa maliit. Pero ang kagandahan kasi nito, yung gym business na ino-offer ko sa inyo is hindi siya ganoon kahirap na na patakbuhin. Kagaya na sabi ko nga na once na mapuhunanan mo tong gym business mo na to, halos yun na lang yung gastos mo. Hindi mo na kailangan paulit-ulit na bumili ng mga inventory, bebenta uli ng inventory. So ito na yun. So yun yung kagandahan ng gym business. Kaya nga, pag tinatanong ako ng mga clients na ang gaganda ng mga papuri nila pagdating doon sa gym equipment na binebenta natin. Actually, minsan pabiro ko sinasabi na hindi gym equipment yung produkto ni Gym Depot. 'Di ba? Ang produkto ni Gym Depot is gym business. Yung kasi yung binibigay natin sa mga tao, yung pangarap. Lahat naman tayo nagsimula sa pangarap. Gusto natin may mga kanya-kanya tayong pangarap kagaya ko. Gusto ko magkaroon ng maganda at successful na gym. So natupad yung pangarap ko. So yun yung binibenta ni Gym Depot, pangarap, business, hindi gym equipment lang. So yun yung pinakamalaking diferensya namin sa ibang mga kakompetensya namin na ang kanilang target is makapagbenta lang ng gym equipment. So kami, doon nyo kami maaasahan. Doon sa pagsuporta sa inyo mula sa pag-umpisa ng gym business hanggang doon sa pagpapatakbo. So yun yung may offer namin sa inyo na hindi may offer ng ibang mga gym equipment fabricator. So yun. So kung nanonood ka dito at nagdadalawang isip ka pa rin na mag-start na sarili mong gym business at gusto mo gato kalaki kagad, huwag mo na ganun kapatid. Kasi kaya mo magsimula ng maliit, pero ang importante doon, constant yung grow mo hanggang ma-achieve mo yung gusto mong gym business. Ako po si RP na Gym Depot. Maraming salamat po.